Kung ngayon mo lang kami napanood, hayaan mong dalhin ka muna namin kung saan nagsimula ang lahat. Sa unang bahagi ng aming exploration, inikot namin ang buong mansyon. Mula sa library sa basement, kusina, mga kwarto, hanggang sa terrace. Ngunit sa isang sulok, may nakuwang isang lumang kamera na may SD card sa loob si Spart at Clint. Parang isang ebidensya, parang isang mensahe, parang isang paanyaya. Hindi namin alam kung sino ang may-ari. Hindi namin alam kung bakit tila ito naiwan o sadyang iniwan. Sa episode na ito, hindi na lang kami basta nag-e-explore, nag-iimbestiga at challenge na talaga kami ni Clint. At kung may laman talaga ang SD card na iyon, baka ngayon namin maintindihan kung bakit hanggang ngayon walang gustong manatili sa bahay na ito. Wow! Kailan pa to? 2003. Halata mo na luma na, pre. Oo. Baka sila to, pre. Mga descendant siguro yan ng mga concha, pre. Yun, oh. Ito parang feel ko siya may-ari. Oo. Siya parati yung nandyan, eh, no? Oo. Ayan, no? Siya may-ari ng camp. Oo. Yan yung family nila, no? Sobrang luma nito. Yun na, yun na yung ending. Ayun, no? Boy. Yung battery na kay Clint. Ito, pre. Plus. Smile. Tingnan niya, pre. Ayun, no? Yung LCD sira. Hmm. Sige, kuha ka na isang picture kasama tayo. Hindi. Sama mo Hindi siya, bago mo hindi iwan. siya, hindi siya. Hindi siya nakiklik. Hindi siya magiging. May sira sa paglabas nito. Uy, yung battery ko. Ay, sorry. Mahawa ka naman, pre. Natuwa ako masyado. Pagkatapos namin na-explore ang buong bahay at isoli yung memory card sa kung saan namin ito kinuha, napagdesisyonan ng grupo na magsimula na kaming gumamit ng ghost hunting equipment dito na mismo sa library. Itong flux, meron tong sensor. Pwede sumagot yung spirits dito or entities gamit tong gadget na to. So pwede sila dumaan dito, tapos meron tong kulay red or green. So kung dito siya minsan sa right, magi-green. Kung nandito naman siya sa left, magre-red. Tapos itong REM pad, ito yung gamit ng mga paranormal sa US. So pag lumapit sila dito, mag-a-alarm to quiz. So hindi ito tutunog kung walang lalapit. So, iniiwan lang siya. Iiwan lang natin siya sa isang lugar. So pag Ang ganyan lang, example, tataas pa ba natin yung antena? Hindi na. tataas yan. Tapos ito, pag naging blue, ibig sabihin, bumaba yung temperature, lumamig. Pag naging pula, parang Normal uminit. Tapos habang malapit sila dyan, tutunog yun, gaganyan siya. Tapos itong music box, pag may dumaan dito, tutunog siya. Magpi-play yung music niya. Grabe. Sensor niya din yan yung gamit siya. Nagagamit ko. Tutunog lang siya kung may dadaan. Kasi itong dead bell, ito yung isa sa Holy Grail. Kasi ito, tutunog lang siya kung may madedetect siyang EMF. So hindi siya EMF, yung energy. Electromagnetic field. electromagnetic field. So yun. Nang maintindihan na namin kung paano gumagana yung mga gadgets, nagsimula na kaming ikalat ang mga ito sa bawat sulok ng library. Pero pagkalapag na pagkalapag pa lang, mayroon na kaagad nagparamdam. Uy, ito. Pre. Sige, try mo nga ulit guys. Baka ikaw lang yun. Baka ikaw lang. Hindi, pre. Meron ba kaming kasama dito ngayon? Nasa kaliwa siya, kanan. Kung meron kaming espiritu na kasama dito ngayon, pwede nyo bang patunogin yung mga gadgets na nandito sa lapag? Meron kami ditong REM pad, pwede kayong lumapit dyan kagaya ng ginawa nyo kanina. Meron kaming dead bell, pwede nyong itap yan, pwede kayong lumapit dyan. May music box, pwede kayong dumaan sa harap nyan. Tapos meron tayong flux dun sa dulo. Pwede din kayong dumaan dyan, pwede kayong sumagot gamit yung mga equipments na nandito ngayon. Meron ba kami kasamang espiritu o elemento na nandito ngayon? Do we have somebody here with us? If there is, can you please make us feel like you're here? Use the gadgets. Unang tanong pa lang tumunog na kaagad yung REM pad, kaya sinundan kaagad dito na isa pang tanong ni Clint. Maraming salamat po sa pagpapatunog. Pwede ba namin malaman kung espiritu ka o elemento? We just want to get to know you more. So if ever you're a spirit, please ring the bell twice. And if you're an element,
of some sort, please ring the bell just once. We know you're here. Na-disturbo ba namin kayo dito? Did we disturb you by coming into your home? May mga nauna pa kaming tanong pero hindi sila sumasagot hanggang sa matumbok ni Clint yung tamang tanong. So, Englishero siya, no? Kung mapapansin mo, yung pictures, sa US sila eh. US nga talaga. Please use any device. Yes. So, we know that you're here. Are you angry with us for disturbing you? Kung mapapansin nyo, nagko-code switching kami habang nakikipag-usap dahil hindi kami sigurado kung Pinoy ba o foreigner yung elemento o energy na nadedetect ng mga gadgets. We don't mean to intrude. Oh my God. Malayo tayo eh. Imposible yung Kaya nga. tutulungin. If you need help, ring the bell once. If you don't need help, Palit tayo eh. Pagkatanong ni Shanner kung kailangan nito ng tulong, sumagot kaagad ang bell ng oo at ibang klaseng takot ang naramdaman ni Spark dahil dito, sinubukan niyang hilingin kay Clint na magpalit sila ng pwesto. so do you speak English? Ring the bell once. If yes, or do you want to communicate in Filipino? Ring the bell twice. Uy, go pre. Tagalog siya, pre. Tol. Tagalog, pre. Nang maintindihan namin na Pilipino sila, nagtuloy-tuloy pa kami sa pagtatanong Gusto mo ba kami dito? at mabilis din itong sinundan ng pagtunog ng bell. Naluluha na nga rin ako sa mga sandaling ito at hindi ko rin ma-explain kung bakit. Pwede ba malaman kung espiritu ka? Pindutin mo ng 2 beses. So, elemento ka. Ginagambala ka ba namin? Fuck me. Tangay na, yes pre. Sana hindi mag-open yung music box na. Naka-green no? Yun naka-green. So, anong dapat namin gawin? Dapat na ba kami... Sinubukan pa namin ulit ipaliwanag kung paano sila pwedeng makipag-communicate. Pero lalo lang kaming naguluhan dahil halos lahat ng gadgets na nilatag namin ay nagsitunugan ng sabay-sabay na para bang may iba't ibang presensyang naguunahang makipag-usap sa amin. Normal ba to, Clint? Hindi normal yan. Seryoso. Ayun guys, tumutunog siya, wala kaming hawak or anything. Ayun, pakita niyo yung mga kamay niyo guys. Yan. Nanginginig ako. Ilan kayo dito? Marami pa kayo dito? Kung oo, isang... Kayo ba yung nagpapatunog kanina sa taas? Diba? Marami nga sila siguro. Yes. Oo. So hindi kayo yung nasa taas? No! No. Ibig sabihin, dalawa nga sila. O marami sila. Pwede mo bang patigilin muna yung bell? Is it okay to stop ringing the bell? Dahil sa sunod-sunod na pagtunog ng bell, nakiusap na kami kung pwede ba silang huminto at ilipat ang kanilang presensya sa iba pang mga gadgets. Bata ka ba o matanda? Matanda? Ulitin namin, makinig ka. Kung bata ka, pindutin mo yung bell na 1 beses. Kung matanda ka, 2. Dalawa pare. Ikaw ba yung sinasabi ni kuya kanina na alam kasi nila kung ano yung tatanong mo eh. Hindi sila kagaya sa mga tao na antayin mo pa matapos. So kung ano yung iniisip mo, alam na nila. Ikaw ba yung matanda na sinasabi ni kuya? Gusto ko lang magpermahin. Siya nga, pre. Gusto mo bang ipagdasal ka namin? Oo, alayan ka namin ng dasal. Pasagutin mo yung plaques kung gusto mong alayan ka namin ng dasal. Yan, ako sana baka yung camera. Try nga natin lumipat dito. Layo tayo lahat. Oo, layo tayo lahat. Sige, layo tayo. Seryoso talaga. Layo tayo lahat. Pagkatayo namin sa kinauupuan namin, hindi pa rin tumitigil sa pagtunog ang bell hanggang sa... Lagi may nadidetect mo camera ko. Pag may tao kasi, nadidetect niya yung object. Nadidetect niya? Ilan? Yung piso. Mama rin nadidetect. Nadidetect niya yung mukha. Yun. Nadidetect niya yung mukha ko. Nang umusog at lumipat kami ng pwesto, naglatag kami ng camera sa harap ng dead bell. Pero may kakaiba sa mga napipick up ng sensor ng camera. Kahit walang tao sa harap namin, kusa itong nagpo-focus. Parang may nadedetect siyang something na hindi na namin maintindihan. Pwede mo bang pailawin yung ibang gadgets ulit? No.
Pag pinailaw mo po isa sa mga equipments except sa bell, lilipat po kami. Sinubukan pa ulit ni Clint na kumbinsin silang gamitin yung ibang gadgets. Pero hindi talaga sila nakikinig at nagpatuloy ang mga ito sa pagpapatunog ng bell. Bibilang ako hanggang 5. 1, 2, 3, 4. Bibilang kami 10. Pag pinailaw mo po yung ibang gadgets, lilipat na po kami. Sa mga oras na ito, gulong-gulo na kami sa mga nangyayari. Or should I say, na-overwhelm kami kasi bagong pakiramdam ito na ngayon lang namin na-experience. Eh kung ayaw mo umalis kami, pailawin mo yung tagsulok. Mailawin mo lang. Pwede na kaming umakyat. Dalawa ba kayo rito? Ikaw ba yung nasa harap na nakikita ng camera? Pwede pa kami mag-alay na lang ng dasal? Ayaw mo ba kami dito? Ikaw ba yung nasa gilid sa may libro? Ayun, dito siya. Katabi kaharap ni Spark. Meron ka bang natitipuan sa aming 4? O sa mga Wala? Wala. Gusto mo lang talaga ng kausap na. Kung babae ka, pindutin mo na 1 beses. Kung lalaki ka, 2. Ba't tayo mo umalis dito? Anong kalagayan mo rito? Binabantayan mo ba yung bahay? Nagdalawa. Pagkatapos kong tanungin kung andun ba sila para bantayan ng bahay, biglang gumana yung iba pang gadgets. Nawawala yung gamit. Kayo bang dalawa yung nandito? Pailawin niyo po ulit yung ibang gadgets, lilipat na po kami. Pag pinailaw niyo po, lilipat na po kami. Lipat na kami agad. Or patunogin mo yung music box kung talagang matapang ka. Oo, music box. Anong gusto mong gawin namin? Dapat ba kami matakot sa'yo? Kala ko ba ayaw mo na nagagambala ka namin? Ba't ayaw mo kami paalisin? Gusto mo ba ng alay? Para makaalis na kami? Nagalit ka ba sa ginawa ni Spark? Humingi po kami ng pasensya. Pailawin niyo na po yung ibang gamit para makaalis na po kami. Matapos makahingi ng dispensa ni Spark sa pangingialam sa camera, mabilis na kaming nagtungo sa 2nd floor para tignan kung mayroon ding mga namamalaging espiritu doon. So kakagaling lang namin sa library. Kanina pumunta kami rito sa 2nd floor. May nagbukas ng pinto. Kasama ka ba namin ngayon? Nandito ka ba? May kasama ba kami? Uy, God! Pre! Oh my God! Sinusubukan ko palang sana silang kausapin nang biglang tumunog yung music box. Mabuti na lang, pusa lang pala ito na nakita ng aming cameraman. May lumangkot yung maliit na pusa. Ay, kanina. Ikaw ba yung nagbukas ng pinto dito kanina? Ano? Ano ba? Ano ba yun? Hangin lang o ibang spirito o elemento? Isang bell pag hangin lang, dalawang bell pag yung sinabi ko kanina. Weird talaga. Yun. Hangin lang. Sorry kung nasisi ka namin. Hangin lang pala. Matapos naming makipag-usap sa mga espiritu sa huling bahagi ng investigasyong ito, doon na rin nagsimulang mag-level up ang tensyon. Si Clint ay nagbigay ng 3 challenge na susubok hindi lang sa tapang namin, kundi pati yung psychological at emotional limits naming 3. Remind ko lang, hindi lahat ng pumapasok sa bahay na to ay lumalabas ng buo. Pinipili ng bahay kung sino ang tatatakan niya at kung sino ang dadalhin niya. Ang kababalaghan dito ay nagtatago sa mga sala at alaala. Kapag nagsinungaling ka, malalaman niya. Kapag nagtago ka, susunduin ka niya. Pagkatapos ng gabing to, makikita ninyo sa mga mata ninyo kung sino ang hindi na sila. Naglitanya din siya ng mga cryptic words na hindi namin alam kung totoo ba o sinasabi nilang para lalo lang kaming takutin sa challenges na ginawa niya. Kailangan niyo ang gawin sa loob ng 10 minuto. Pick a book at random. Read passage out loud, then replace words with the name of someone you lost.
I think pupunta tayo sa library, no? Sa baba, basement yung library. So, baba tayo. Look at your reflection and speak as if it were your younger self. Say what you wish someone had told you back then. Sit in the kitchen where the family once ate their last meal. Speak out loud the one thing you never regret telling your own family. Sheesh. Okay, papunta na kami sa una naming mission. Sa unang dare. Hanap pa tayo sa lamig. Yo! Pare, hanap ako ng salamin. Grabe, nakakatakot dito, tol. So, maghanap tayo ng libro. Tapos, magbabasa tayo. Magsimula tayo dito sa 2000, no? World Topics. Ito yung same room na may kakaibang pakiramdam eh, no? Dito tayo, sige. Hanap tayo ng iba. Ang dami kasing libro dito, guys, eh, oh. Ito yung kitchen. Yes. Mama, Papa, pasensya na kayo kung ilang taon na pero hindi ko pa rin nakagawa o nabibigay sa inyo yung marangyang buhay na dapat ginagawa ko. Dito ako ngayon sa lugar ako kung saan ginagawa ko yung bagay na masaya ako. Pero kayo, hindi ko alam kung masaya kayo sa mga ginagawa ko. Salamat sa palaging pag-iintindi at pag-unawa. Salamat sa guidance. Pasensya na kung paulit-ulit ako nagkakamali. Sana makabawi na po ako sa inyo. Maraming salamat. Nagawa ko na yung task ko. Nabalik na ako. Titignan ko daw yung sarili ko. Tapos sasabihin ko daw yung bagay na dapat may nagsabi sa akin ng bata ko. At alam mo, ang unang tatatak sa isip ko, pre, dapat natulog ka ng hapon. Siguro dahil dati tumataas ako sa bahay, naglalaro ko tuwing hapon. Kasi gusto kong maglaro. Siyempre bata. Pero na-realize ko na siguro pinapatulog ako ng hapon. Kasi pag tumanda na ako, hindi na ako makakatulog sa hapon. Puro trabaho na. Yun. Okay ba yan? Okay. Tapos na ako sa task ko, pre. Okay na ako. Ako, tabi-tabi po. So, buhay na natin to. Okay. Okay. Wait lang. Isip mo na ako. Someone I lost. Not any longer. Henry Lim. She's a full-fledged doctor now. But Henry Lim's is a full-fledged doctor now. But she was just an intern. When Henry Lim and I met. Si Henry Lim, guys, boss siya ng nanay ko. And malaking parte siya kung bakit, buhay kami. So, namatay lang siya. Siya yung naisip ko. I think that's somebody that we lost. Kasi malaking parte siya sa buhay namin. Balik na natin to. Okay, tapos na rin ako. Para kayo may pinakamabilis na task. Okay, Shanner, completed the dare. Bart, completed the dare. RS, completed the dare. Ito yung sa akin. Tapos na ako. Sabay-sabay niyo buksan to. Okay. Thank you, Game Master. Chill lang yung una. Hindi masyado, Pero alam ko, nakakatakot yung library na yun, man. May ibang pakiramdam talaga dun sa library na yun, tol. Bago mo sabihin ang pangalawang dare, paalala lang. Ang kababalagan dito ay nagtatago sa mga alaala. Kapag nagsinungaling ka, malalaman niya. Kapag nagtago ka, susundan ka niya. At pagkatapos ng gabing ito, makikita ninyo sa mga mata ninyo kung sino ang hindi na sila. Good luck. Pwede nyo nang buksan ang sobre. For 10 minutes, every 60 seconds, call the name of the person you trust the most. If you can hear anything back, don't answer.
pwede ko gawin kahit saan. Siyempre, gagawin ko ba yung saan madali? Gusto mo bumaba sa baba? Gusto mo bumaba sa baba? Hindi ka kay Clint. Write a letter to the one you lost. Fold it. Now hide it between the shelves. When you come back, it won't be where you left it. So, kailangan ko ng ballpen? Kailangan ko ng ballpen. Game Master, may ballpen ba kayo dyan? Paano tayo mag-write ng letter? Wala akong ballpen. Hanap na lang tayo ng ballpen, ganun. Must lie on the bed for 10 minutes. You're unsure. Imagine the house is whispering in your ear. When you feel something touch you, don't blame it. Tell to the camera what you'll experience after. Mag-isa ka ba? Mag-isa ka nun, iwan ko yung camera. Okay. Samahan mo ko. Okay. Sa kwarto kaya energy. Sa pinakataas. Pwede, ikaw. Kung gusto mo mas challenging, okay. Hello po. Hinikilabutan ako kasi kanina nandito ako. Ako kasi guys, naniniwala ako na pag may bagay ako na kinakatakutan palalo at mas hindi ko siya hinaharap, mas lalo akong natatakot, mas na-hold back ako sa dapat kong kailangan gawin. Time starts now. Every 60 seconds. Siguro kung wala mag-isa, hindi ko magagawa to. Kasi sobrang nakakatakot. Right now, ang pinaka-trusted ko na person na yung girlfriend ko. Kasi right now, sa lahat ng mga bagay na mali kong ginawa, siya lagi nagtutuwid, siya lagi nagpaparicall sa akin na hindi ka ganyang klaseng tao, nai-influensyahan ka ng ganito, hindi yan yung roots mo. Natawain ko sa girlfriend ko, si Yubi. Yumi! Pre, tinatawag ko na si Yumi. So, 10 times ko tatawagin. Yumi! Iniisip ko kasi, paano kaya tayo mahanap ng ballpen? Sa pinakataas na kwarto. Pasok tayo dito. Baka lang may ballpen. Kailangan natin maghanap ng ballpen. Mga luma na talaga yung gamit dito. Kailangan bilisan natin. Alam ko na! Gamit tayo ng uling. Gagamit ako ng uling. Gagamit ako ng uling panulat. Yan, madiskarte tayo. Tapos, gagawin ko, hatiin ko na lang to, di ba? Medyo kakaiba talaga yung feeling dito sa bahay na to, no? Anyway, tara. Sulat na natin to. V. Idol talaga to si Sir Henry. Yan. Ito na guys. Yan na yung letter ko. Kailangan gawin is isiksik daw natin siya sa isang sulok between the shelves. Kahit anong shelves naman siguro, no? Or sa baba na, no? Library. Baba tayo. Paakyat na po kami sa pinakataas na kwarto. Huwag bahala lang po ulit. Ang oras natin tutunayin, sisimulan ko na humiga. Sa mga shelves nila dito. Dikit natin dito. Ayan o. To Sir Henry. Finished. Yumi! Kanina kasi nung may mga tools, nakakatakot. Pero lumay kasi ako sa bahay na ako lang mag-isa. Naka-adapt ako sa sitwasyon na parang kaya ako maging mag-isa sa lahat ng bagay. Yumi! Naka-graduate na kasi ako. Pumunta ako sa situation na sabi ko, sige, aalis ako ng bahay namin. Kasi gusto ko i-pursue yung pagbablog. So, umalis ako ng bahay namin. Wala akong pera. Almost na 700 pesos lang yung cash ko. Tapos, allowance-wise, alam ko wala akong pera. Yumi,
dumating sa punto na survival mode. Ako lahat sa edit. Kumbaga nasanay sa magiging mag-isa. Ako lahat sa edit, ako lahat sa shoot, script writing, ocular, ako lahat gumawa. Makikita ko yun sa vlog ko. Ako palagi mag-isa, kasama ako kapatid Joe. Madala ako makipag-collab. Kasi napansin ko since then, nung bata ako, nasanay na ako na mag-isa. Yumi! Hello? Tapos na ako. Sa aking challenge number 2. Feel ko tayo na una matapos dun sa second challenge. Ano kayang nangyayari sa kanila? Yumi! Last 2 minutes. Hala, tingin si Ares oh. Nakahiga oh. Nagre-recite na ng kung ano-ano, pre. Tingin mo. Nakikita mo niyo ba? Ayun oh. Ayun. Sorry guys, hindi ko magawa yung eye shot. Kasi yung pangit na mga nakikita ako kapag nakatingin ako sa dilim. Nakakakita ako ng babae ginagawa. Kaya ako tumidilat. No joke. Walang acting. Kaya gusto ko sa akin nakadilat. Pero sabi sa dare, di ba dapat nakapikit yung mata? Okay na to guys, pasensya na. Mahirap pa rin naman yung ganito eh. Humiga ka sa hindi mo alam kung ano yung mga humiga eh. Okay, kailangan niyo ulit mag-regroup. Matapos magawa ng bawat isang second dare, mabilis kaming nag-regroup sa sala para ibigay ni Clint ang huling hamon. Dito na kami ulit, magkakasama namin sa sala. Okay boys, ang isa sa inyo ay natatakan na. Sino sa tingin niyo? Feel ko talaga kay Master si Shammer. O kaya si Ares. Hindi ako. O Ares, sino sa tingin mo? Kung sino yung napunta sa library. Isa sa inyo ang napunta sa library. Si Shammer tsaka ako. Sa huling challenge, talagang susukatin na ni Clint ang tapang namin dahil kailangan naming libutin ang mansyon simula sa lobby hanggang sa tuktok na ang gamit lang naming ilaw ay kandila. At dahil si Shanner ang nasa library, siya ang unang maglilibot. Paalala lang boss, ang kandila ay isang simbolo na nakikita nila yung liwanag. Ibig sabihin, Ako mag-guide. lalapit sila sa'yo. Yes. Kumbaga, ako yung end credits ng Batman. Tapos, sinisave ko yung Gotham City, tol. Ikaw yung end credits ng Conjuring. Uy, pare. Okay, guys. Nakit na ako. Simula taas. Panginoon, ang aking tagapagligtas. Simula sa taas. Ayan na, kandila. Alam niyo ba, napapaso na ako ng kandila eh. Kasi baka may sumusunod na sa akin. Pero, naniniwala ako na pwede akong gawin ni Lord na guide sa kanila. Ang pagmamahal ng Diyos ay endlessly. Hello mga neighbors. Sensya na kung ako ay nanggugulo. Pero grabe guys oh. Nakikita nyo lang hindi siya ko sa harapan. Sobrang nakakatakot. Hindi kinakatakot ako. But yes, I have to face my fear. Ayan. Sarado yung pinakatas na pintuan. Okay. Bababa na. May narinig ako na crack. Lahat tayo maliligtas sa pangalan ng Jesus. Last one. Ito yung dining area kanina. Kabanda na ako sa library, pre. Shit. Uy! Hello! Nandito po ako, mag-isa. At humihingi po ako ng paumanhin sa panggagambala ko sa inyo. Nakakatakot man. Pero kailangan kong harapin. Nandito po ako sa harapan ninyo para sabihin na ang Diyos ay nandito sa atin. Ako ay mauna na. Aalis na po ako. One last look sa library. Adios, amigos. Pare. Yes, pare. Tapos na ako, tol.
Pagkatapos ni Shanner, naging medyo reluctant pa rin talaga akong sumunod maglibot. Kinakabahan pa rin talaga ako. Hindi kasi pre, ako to be honest tol. Oo na. Ayaw takot si RS eh. Hindi is. Simula third floor nilakad ko pre. Hindi, parang may naglalakad sa likod ko. Tita mo sa video na to, lingon ako ng lingon sa likod. Ako nasunod. Oo. Sabay na tayo kaya. Shit, nangangalay na ako pre. Ako na. Hindi, ito na. Guide me Lord. Medyo hindi na nga talaga ako makapagsalita, dala na rin ng takot. At yung kagustuhan kong matapos na rin kaagad itong challenge. Lord, guide me. Nagdadasal ko po sila. Panginoon. Guidance, Lord. Guidance. Nalibot natin guys. Focus mo na. Ako naman. Hindi, iyan mo yung bandita. Kamusta pre? Okay ka lang? Kinakabahan siya pre. Ba't ka kinakabahan masyado? Kinakabahan masyado yung tropa natin si RS. Ako naman. Oo, sige. Oras ngayon, last stress. Yep. So, alas 3, tinatawag nila tong Devil's Hour. Levels Kasi R. ito yung kabaliktaran sa Katoliko kung kailan pinako si Jesus Christ sa krus. So, Okay. good luck. Ingat ka. Okay, pare. Thank you Sa pag may narinig ka, yan lang. Sige. First time ko lang to. Uy po! Mo! Wait lang. Hindi ako makakita ng maayos eh. Oh my God. Pinagtitripan pa nila ako. Wala talagang tao dito guys. Ito na. Second floor. Malinis yung ano nila. CR. Andito. Yung kama. Ang strategy ko, dapat parating malakas yung ilaw ko. Oh my God. Medyo kinakabahan ako. Pero silipin natin ito. Oops. First time ko lang dito. Tabi-tabi po. So, parang ano to, lounge area. Tapos may mga libro rin. Katulad nito. Tapos na tayo. Dito sa second floor. Aakyat na ako ng third. Ito talaga first time ko lang. Grabe. Locked in door. Oh my God. This is a creepy stairs. Whew! Bababa na ako. Niyo ba kayo? Ang creepy ng stairs sa taas. Grabe. Hindi ko pinasok. Kailangan papasukin yun? Hindi ko alam. Kala ko mo nakalock. So, akit pala ako doon. Ito namang si Spart, grabe rin talaga yung lakas ng loob. Talagang binalikan pa niya yung pinaka-creepy na part ng bahay. Ayan. Oh. Ay, dito ako. Sa kama. Naalala ko nung bata pa ako. Matatakotin rin ako eh. Alam mo yun. Pero alam ko naman, andyan si Lord. At hindi niya ako iiwan. Kahit kailan. Grabe yung kwarto na yun. Nakakatakot. Kitchen area. And dito rin ako nagsulat. Nakahanap ako ng uling dito. Okay, baba na tayo. Last na to. And we're done. Grabe, nanginig yung pa ako dun sa taas. Parang may something dun. Punta ako sa sketchy na nadaan dito papuntang library. Unahin muna natin yung library. Nakatakot rin yung daan dito eh. Library area. And dito rin ako kanina nag-challenge. Tabi-tabi po. Thank you. So, paakyat na ulit. And dito tayo sa second to the last bago makabalik. Last area. Let's go. Dito na sila.
Nakatakot dun sa taas? At bilang pagtatapos sa video na ito, mag-iwan lang kami ng panalangin para sa bahay na ito at sa mga spirito, elemento, kaluluwa o mga alaalang nandito na hindi pa nakakaalis. Panginoon, salamat po sa proteksyon, sa guidance, sa wisdom na pinagkaloob niyo po ngayong gabi hanggang mamaya sa aming pag-uwi. Naway, protektahan at makalaya na rin po yung mga elemento at kaluluwang narito. Mahanap po sana nila yung peace of mind, kaliwanagan ng kanilang mga puso, Panginoon. Naway mapunta sila kung saan sila nararapat sa piling nyo. Protektahan nyo rin po yung caretaker ng bahay na ito. Hanggang sa mga susunod po sana namin paglalakbay, patuloy nyo kaming gabayan. Dinadakila po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen.